Ayan, si Angel Pina. Si Angel Pina. Nakaabang na. Nalate tayo. Katapos lang namin mag-usap ni kanina. Ni Daddy Loves. So, Angel Pina, hi! Present. Ikaw yung unang ngayon, present ngayon. Nalate na tayo. So, yon, may question ba si Angel Pina? I thought it was too late. Kaya nga. Pero kanina nag-live na ako kanina, mga pasado 4 yata yun. 4:10 or 4:50 yata yun. Nag-live na ako kanina. And then, ay may sasakyan. Inop lang natin. Umikot ba siya doon? May sasakyan. I'll just listen first. Wala pang question. So, this is an Infinite Divine. Nandito tayo sa walking course natin. Wala tayo sa car. Kasi, kagahapon kasi ang lamig ng lakas ng hangin. Parang sumusuot sa balat mo. Pero ngayon, nandito tayo sa aking walking course. Yan. Busy si Angel Pina kanina. Busy yung topic natin doon sa Infinite Divine. Ngayon dito naman tayo. Kasi lahat ng mga Archangel ngayon, nagre-raise na rin ng kanilang mga awareness. Talagang nagda-dive deep na yung mga realization nila. So yun, hi Hanto, Rioy. Ang hirap naman basahin ito. Thank you for tuning in. This is Anne, aka Infinite Divine, School of Mystery and Magic. So, right now, we will continue our topic about raising your frequency is mandatory. So, dito tayo sa New Earth. And, many things are happening right now. Many events. Yun nga, dahil nga sa maraming mga nangyari, so we need to raise our frequency. Kasi nga, ang pag-raise, ang alchemy natin is, hindi mo siya ma-activate. We cannot activate the alchemy, your alchemy, kapag nasa low frequency ka. So, yan, dahil magdidilim na. So, bibilisan na natin yung topic natin, no? Ano ba yung topic natin, Angel Pina? Alchemy, ano yun? Yung ating update. Hi, Mary. Ano to? Mary Gold ba to? Christian Nicole. Claw. Hi, welcome, and thank you for tuning in. This is Anne, aka Infinite Divine, School of Mystery and Magic. And we will continue our topic, sharing with you higher knowledge and wisdom. Teka, may sasakyan na dumaan doon. Mag-ano muna tayo dito. Dahil may sasakyan. Just follow me, Chef Thomas. What are your nationality? Thank you for following. So now we are enter already New Earth 5D. So we are pushing the New Earth. So how to raise your frequency, how to raise your vibration. And our topic for today is all about alchemists. So this time there are many happening on our planet. So we need alchemists. We need to be an alchemy. We need to activate our alchemy so that we are not affected of what's happening around us, diba? So that we cannot absorb all the negativity, all the fears, all the worries. Kasi lahat yan, when you absorb, dapat magkikreate yan ng stress sa atin, which is yung stress, isa yan sa mga nagpapababa ng ating vibration. We old faster because of our stress. Ito si friend ko na ito, and also ko na rin ito, follower. Thank you for tuning in. Lamig. Jessa.
Yes, is from Japan. So, alchemy. Who wants to be an alchemy? Sino-sino ba yung gusto maging alchemy or energy transformer? Sino yung maging gustong energy transformer? Yung para hindi mo ma-absorb yung mga negative energy. You want to be an energy transformer, transforming negative into positive. And when it comes to alchemy, so kailangan yung brain waves mo dito, your brain frequency should be 80 megahertz above. So kaya pag sinabing katulad ng like Nikola Tesla, Einstein, so they're operating 80 megahertz above yung frequency nila. Kasi nga ito na yung level ng genius brain frequency 82, 86 to 86 above. Pag below na yan, actually siguro 80, I think 80 kasi 80 valid na siya to communicate sa mga extraterrestrial, sa mga extraterrestrial, sa mga UFO. So yan yung, di ba, sina Tesla and Einstein, nakakapag-communicate sila. Sino ito? Mami B. Si Mami B, hi. Armstrong. And then there, Maya. Thank you for tuning in. So you are tuning in here, and we will talk about alchemy. So yun nga, ang alchemy state kailangan nagbabibrate ka sa higher frequency. Kaya nga yung first focus natin is to how to raise your frequency. So like this, I am doing this for 6 years straight. Going in nature, connect with nature, earth grounding, earthing, walking, move your body, move your body. So yan, nag-raise tayo ng frequency. And hugging a tree, sunlight, yung sunlight during sunrise, 1 hour after sunrise, and 1 hour may sakyan before sunset. Yung mga dumadaan ng mga cars dito. Doon pala yung pumasok. So yun, alchemy. So yun, focus ka sa pag-raise ng frequency mo, and then kailangan aware ka doon sa mga hindi na beneficial, kasi nga ngayon so new earth ka na. So I will share to you the one of the shocking truth about sa, di ba, 2020 nagkaroon ng corona, kasi nga ayan yung part ng cleansing, yan yung part ng purification ng planet natin. So for example, yung old earth is 3D, right? And then umenter tayo ng 5D. So itong pandemic, although maraming nagkaroon ng fear, ng worries sa lahat sa humanity, pero may purpose yon. Kumbaga, sabi nga nila, bakit kung nandito si God, bakit ina-allow niya na mangyari yon? Lahat ng mga nangyari, there is a purpose. Yung nangyari sa California, LA, there is a purpose. Because everything happens, no coincidence. Everything happens for a reason. In God's divine plan and in God's divine purpose. So mangyayari lang yan kung nasa red zone ka din. So meron ako dyan post, diba, sa sa TikTok ko, yung ko dyan, yung mga highlights na yung red zone, na which is yan yung old earth na nag-collapse, which is yung may mga part na nag-collapse and still collapsing pa din. Kasi nga yan yung, kumbaga, ngayon kasing sa 5D na tayo, so nagbe-build tayo, we are rebuilding, we are making a new. So it just like a castle, diba? So if you want to build a new castle, so you need to break the old castle, right? Kasi nga hindi ka pwedeng mag-build ng new kung hindi mo muna i-break yung
yung old castle. So, we need to break. So, ganun din nangyayari. Soyo-san, konnichiwa. Itsumo arigatou gozaimasu. Kansha shimasu. Itsumo arigatou gozaimasu. Ureshii desu. So yun, we need to, kaya maraming mga breakdown na nangyayari. So maraming mga breakdown because before breakthrough, we need breakdown first. So walang breakdown, walang breakthrough kung wala ding breakdowns. Parang sa cycle din ng ating, ng life natin, di ba? Cycle lang ng death and rebirth. So, right now, we are rebuilding new planet, new system. Kaya din meron di bang that is the reason why there is a new world order because we are rebuilding right now a new planet, a new system. So there is many happening also about the banking system. So marami ding mangyayari yan about sa banking system. Dami mga tao doon. Wala naman to minsan dati. Ayan na. Mga nagtitipon-tipon doon. So, right now, there is many happening on this planet. So, kung mag-stay ka sa low vibration, so very affected ka, very stressed ka. Nora Del Carmen. Hi! Soyo-san, itsumo arigatou gozaimasu. Ima ne, mata susukete, sono, 3次元から5次元の話ですね。その周波数、体の私たちの体のエネルギーどうやってアップグレードするのか、周波数どうやってアップグレードするのか、そうすると3次元から5次元に入れる。その5次元っていうのはやっぱりそのみんなの意識が変わってきた。みんなの意識がもうアップグレードしてるんですね。だから AI だってアップグレードしてるんじゃないですか。そう、私たちもこの地球の中にあるから私たちもアップグレードしますよ。そういう話なんですね。もっとスピリチュアルのことなんですね。スピリチュアルの話です。学校で教えてこれないこういう話。だから自分の魂、そのエネルギーの話っていうのはやっぱり自分の脳をアップグレードして周波数を上げて、それで宇宙から神様からいろいろな情報をダウンロードして、それで私をみんなに教えるって感じ。そういう深いこと話なんだけどわかるのかね。わかりますか？そういう話ですね。So yan, balik tayo. 5D New Earth. So nandun na tayo. So ngayon dumadaan tayo sa purification. So dumadaan tayo sa purification process right now. Even si Mother Gaia, si Mother Nature, si Mama Gaia, si Mother Earth, dumadaan na siya sa purification process, which is what you called alchemy. So katulad natin, kapag nag-upgrade tayo, kapag nandoon tayo sa stage na kailangan na nating i-let go yung mga hindi na deserve at hindi na naka-align sa greater truth natin. Kung ano yung mga lower frequency na ginagawa natin, we need to let go the old. 'Di ba? Kaya there are many technology, 'di ba? It become kumbaga phase out. The old technology is already phased out. It is same with your beliefs. You need to let go your old beliefs so that you can program and you can download new information. So it's the same thing. Even AI, nag-evolve sila. So ikapapalalo ka ba sa AI na which is yung AI is gawa lang din ng tao. Kaya nga 'di ba? Technology, I mentioned this many times. Technology means take knowledge. Take knowledge from human kasi humans na din ang gawa ng technology. Pero yung katawan natin, it is also a vessel. Pwede rin tayong maging television. Ano daw? It's wonderful because you always do your best. Yes. This is my heart desire. Ito ni ko no, nandiyan no. Jibun no, nandiyan no. Mission to you ka. Jibun no missionなんですね。Yamada family, thank you for tuning in. So alchemy. So 今日の話は alchemy. Alchemy っていうのはこの
energy transformative yun. Dito, tatay ba, negative no ko to wa. Doyate, positive ni suruno ka. So, suru to. Negative no ko to wa. Kuno, chikyu no naka ni iriro na yan ako to nga ate mo. Negative nga ate mo. Jibo no kyushu shinai. Stress no naranai. Ekyo shinai. Negative no ekyo shinai. So, yung hanashi nan desu. Dakara, alchemy. So, today, so let's back again to alchemy. So, si Mother Gaia, nasa process siya ngayon ng alchemy state na which is purification. Kaya maraming nangyayari na, let's say, volcanic eruption, yung mga sunog, yung earthquake. So, yan yung mga, kumbaga yung mga negativity na na-stuck sa memory ng planet natin. So, nilalabas yun ngayon ni Mother Gaia. Kasi nga, yung mga energies na yun na na-stuck na mga old energies, so kailangan niyang ilabas. Parang ikaw din kapag yung katawan mo na if you become sick, di ba? So, nilalabas mo, nagkakaroon ka ng lagnat, nagkakaroon ka ng, let's say, pag iba yung temperature, nagkakaroon ka ng tinatawag na barometric pressure, or ngayon marami yung mga body pain during ascension process. So, meron yan sa lahat ng mga nag-share diyan yung mga ascension process, but I will not say at ascension process kasi nga ang ascension ngayon is close na. Kumbaga close na yung ascension process. Kumbaga old term na yan ng pag-upgrade ng frequency. Ang focus mo talaga ngayon is to upgrade yung frequency. So during energy shift or energy upgrade, kaya maraming sakit na naglalabasan at kumakalat kasi nga, let's say yung body mo before na nasa low vibration ka is 3D, di ba? Ngayon nag-energy shift, pumasok tayo ng 5D. So ngayon yung body mo, kapag hindi niya na kayang i-adjust yung energy sa 5D para maka-enter ng 5D, so yung body mo nagkakaroon siya ng penetration at saka nagkakaroon siya ng stimulation and mga chemical reaction. Kasi nga sa sobrang taas ng energy, nagmumoist yung ating salamig. Dahil sa sobrang taas ng energy, yung body mo is nahirapan siyang mag-adjust. So, ilagay kayo natin doon sa natin pwede ilagay. So ngayon, yung nahihirapan yung body natin na mag-adjust sa mataas na sa mataas na frequency and energy. Pero yun yung reason kung bakit tayo nakakaranas ng mga iba't ibang pain, yung parang nasusuka ka kasi yun yung part ng mga barometric pressure na parang nag-iba-iba rin yung weather. Lalo na ngayon yung earth natin is talagang, alam mo yun, yung body mo kasi, your brain is a supercomputer and yung body mo, that is a vessel. Para ka ding, alam mo yun na, para ka ding cellphone na, let's say yung mataas na energy, ipagpalagay mo na 20 gigabytes. That is the new energy. Yan yung energy and frequency. Yan yung capacity ng energy, 20 gigabytes. Yan yung 5D, for example, right? Tapos, yung 3D, let's say yung capacity ng brain mo is nasa nasa 10 gigabytes. So, yan lang yung capacity. So, ngayon, mahihirapan ka mag-download ng mga information, mahihirapan kang mag-adjust doon sa mataas. Wow, si Angel, si Princess Jocelyn, hello ma'am, watching from Dubai. Thank you for tuning in. Ayan, isa sa mga Earth Angel, isa sa mga prinsesa. And I am so proud of her sa kanyang, malaki na yung improvement ni Princess Jocelyn. So, yan. Kaya, nung corona, kasi nga, every 11 years, ayan yung cycle ng karma. Every 11 years yan yung cycle ng karma. So, kaya, napapansin nyo, every 11 years or every decades, so, dyan sila nagpapalaganap ng mga sakit. Or kung hindi mo sila magpapalaganap, ikaw rin mismo, meron mga nagde-develop ng sakit sa katawan mo. Kasi nga, yan ang every 11 years, kung nasa red zone ka at hindi ka nag-upgrade, so dyan yung harvesting mode, i-harvest ka na. Parang meron kang 11 years na chance. Let's say, meat eater, nasa red zone ka. Kasi mostly yung gagawa ng mga unconscious nasa red zone. So yan yung mga meat eater, mga umiinom ng alak, mga low frequency activity.
So, sa loob ng 11 years na yan, kapag meat eaters ka and you are source, so ibig sabihin, you become hunted. Isa ka sa mga aloha, yes. Isa ka sa mga, saan mo ba nakuha yung aloha na yan? Prinsesa. So, sa loob ng 11 years na yan, you become hunted. Hanggat nasa low frequency ka, hanggat nandoon ka sa red zone. Kasi yung red zone, yan yung parang box yan, kulungan yan. Parang ka nasa, parang kumbaga din sa isang aquarium o sa isang bote, doon ka lang nakakulong. Ikaw pa rin yung mga believers ng religion. So nakakulong ka diyan. So ngayon, kapag meat eater ka diyan kasi nasa red zone yan, isa ka yan sa mga line up. So meron kang 11 years na karma diyan na hunted ka kasi pag kumakain ka ng meat, ano ka diyan eh. Kumbaga you become hunted. Isa ka sa mga, alam mo yung hunting, kumbaga pag dumating yung time na harvest season, so magbabawas sila ng population, di ba? Kasi nga, syempre, para rin tayong mga inaalagaan dito na age wine. Kaya yan yung ibig sabihin ng lush farm. Pag sabi mong lush farm, mga gatasan din tayo dito ng mga archons. So, pagdating sa gabi, matutulog tayo, mini-maintain nila yung ating avatar body, mini-maintain nila yung sa astral realm. So, ngayon, kapag dumating yung time na nasa script mo yun na i-harvest ka ng ganitong edad, so yan ka na nila i-harvest, bibigyan ka na nila meron ka ng hook. May hook ka na. So, kapag nasa red zone ka, so bibigyan ka ng 11 years kung let's say, wala kang awareness and then meat eater ka pa din. So, kasama ka na dyan sa mga contestant na bibigyan ka nila ng hook. Parang meron silang 11 years para mahanap ka yung kasi meron niyang mga mark of the beast kapag nasa red zone ka. And then kapag dating ng magpapalaganap sila ng mga sakit, tulad yan, yung corona, yung mga ano. So, dyan ka na nila i-harvest. So, yan yung tinatawag na Hawaiian person. Ang kukulit talaga itong mga high vibes sa mga archangel. So, dyan ka na nila i-harvest, harvesting season. So, pag sabing harvesting season, parang syempre, parang mga fruits and vegetable na isang lagas ka na, di ba? So, ganun din yun. Ganun din tayo. Kasi nga, mga gatasan tayo dito, kumbaga, although tayo yung nagbibigay ng energy dito, tayo yung MJ Montana, thank you for tuning in. Tayo yung nagpapatakbo ng matrix. So, tayo din yung, kasi nga, natin yun, isa yung sa mga agreement natin na tayo yung magpo-provide ng energy dito para makapag-create ng game, di ba? Kasi tayo rin yung, si God rin yung gumawa ng demo urge, si God din yung gumawa sa mga demons. Siya din yung nagbigay ng energy or ng permission to play with them. To play with them. Kumbaga dito tayo sa play. Simulation lang to. Kaya lang naman tayo na-hurt, kaya tayo masyadong emotional. Kasi nga, yung sa attachment mo yun, nagkakaroon ka ng attachment. Pero pag sa higher awareness ka na at naunawaan mo na yung kung paano ka piniplay, kung paano yung play ng game. So doon maunawaan na yung family mo pala sila sa mga greatest trap mo din. Now, which is another topic yan. Kasi nga, it is very hard to comprehend. Kaya nga, diba, yung truth, the truth, it hurts. The truth will hurt you. Kumbaga, pag nalaman mo yung truth, it will hurt you. Kasi nga, mahirap siyang parang mahirap siyang maunawaan sa brain mo. It is very hard to grasp the truth. But if you accept the truth, it will set you free. So, ganun yan, yung laro natin dito. Naglalaro lang din tayo dito. Na yung kapalit dito is yung selling your soul. Dito sa, sa tawag nito. Dito sa mundo. So, ngayon, alchemist. We need natin ng alchemist ngayon kasi nga, si Mother Gaia nasa alchemist state na rin, alchemist state na rin siya. And, nasa purification process. And when it comes to alchemy, it is the art of energy transmutation equivalent to evolution, which is your spiritual evolution. Or, kumbaga, nag-upgrade ka na nga. Kasi nga, yung as God, di ba, you descend yourself. Kumbaga, nagpakababa ka, pumayag ka, nakipag-agree ka sa play ng Matrix game, ng mga demo urge. Kasi nga, gusto mong ma-experience. Kasi kung si God ka, wala ka namang feeling. Kasi hindi ka naman tao, wala kang feeling. You are neutral. Kaya nga, di ba sabi ko sa mga archangel, sa inyo na, kahit na mategi ka dito, hindi yan big deal sa mga spirits. Wala silang pakialam kung mategi ka dito.
Kasi nga, before ka pumasok dito, binigyan ka rin naman, equip ka rin naman, binigyan ka nila ng tools ng consciousness. Kaya lang, kasi energy game mo tayo dito, di ba? Kaya lang, pagkatira na 7 years old, na program tayo, so nakalimutan natin kung ano talaga yung gagawin natin dito, na program tayo, di ba, sa mga earthly programming. Yun, kumbaga, you are kumbaga nabulag ka. Ano ba itong mga lumalabas na to? Decline natin. So yun, alchemist, si Mother Gaia nasa alchemist state na rin siya, and nasa purification. So when it comes to alchemist, ang alchemist, it is a part of purification, or transforming the substance using fire and heat. So, nag-gets nyo yung term, using fire and heat. Ibig sabihin, during transformation, kailangan natin yung element na yun. Kaya, during purification ngayon na naglilinis yung mundo natin. So, kaya merong mga nangyari na mga gamit yung fire, di ba? Yung mga hindi na naka-align, I'm always telling this na, ang old earth, di ba, nag-collapse na. Yung old earth, yung old paradigm, yung old beliefs natin, yung ginawa natin dati na ini-energize natin, nag-collapse na yun. At kapag hindi ka naka-align, if you are not aligned in the new energy, in the new frequency, so magko-collapse ka. So ganun din yung energy mo. Let's say yung old energy, yung new energy is frequency is 20 gigabytes, and then 10 gigabytes ka lang. So yung body mo nahirapan siyang maka-adjust, kaya magko-collapse ka, kasi nga sasabog ka. Kung kasi hindi mo makakaya yung taas ng energy. Parang sa ano, 'di ba, yung saksakan na merong 220 volts, merong 110 volts. So parang ganon na ikaw 110 lang yung kaya mo isasaksak sa 220. So hindi ka magmamatch doon. So ganon din yon. Let's say yung gigabytes mo din is mababa, kaya merong mga tao na hindi sila makarelate sa mga ganito mga information. Kasi nga yung DNA nila hindi pa sila ready to receive the information, kasi nga nasa low frequency pa rin sila. So kaya kailangan natin yung pag-raise ng frequency, kasi nga yung pag-raise ng frequency mo, hangga't hindi ka nag-raise ng frequency mo, hindi yung alchemy mo. So yun, pasok tayo sa topic na dahil magdidilim na. So ano ba yung benefits ng alchemy? So yung alchemy, ito yung magme-merge ng feminine and masculine energy mo. So for example, tayo as humans, ang ginagamit lang natin mostly is itong ating left brain. Kaya nga 'di ba, pag right-handed ka, mostly ang ginagamit mo yan is yung left brain mo lang. Yan yun, kasi yung mga tituro sa school, mostly left brain mo lang yan. Yung intellectual mo lang, yung IQ mo lang yung gumagana niya. Kaya kahit sabihin mong professional ka, doktor ka, scientist ka, 3% pa rin ng brain mo yung nagagamit diyan, kasi ang pinaka-powerful na part ng brain is yung subconscious mo. And then kung left-handed ka naman, ang most na nag-operate is yung right brain mo. Na which is yan yung intuition mo, yung creative energy mo, creativity mo. So yan yun, magkaiba sila ng function. Yung left mo, that is mostly yung masculine energy or young energy mo. And then yung right brain mo, yan naman yung emotional EQ, which is emotional quotient intelligence, na which is connected sa feminine energy. So yung alchemist mo, so yan yung magbibigay ng empowerment sa'yo para maipanalo mo yung game. Kasi nga, syempre, mas powerful ka kung dalawang brain na yung gagamitin mo, yung left and right mo, di ba? Kung i-compare mo naman sa left brain ka lang. So the more na nag-merge yung left and right brain mo, so you become whole and complete. Kasi nga ikaw, kung makikita mo na mayroong lalaki at babae sa labas ng mundo, dito sa external eye mo, yung soul mo, meron din yung feminine energy na connected dyan sa mga elements ng body mo. Na which is yung water and earth, that is your feminine energy. Kaya kung isa kang Cancer, Pisces, mostly yan yung kahit na lalaki ka sa panlabas, pero yung soul mo is babae ka mag-operate. Kaya yung kahit sabihin mong Cancer ka pero lalaki ka, so yung puso mo, malambot yung puso mo, para ka ring babae. Yun, meron kang kumbaga mas malakas yung feminine side mo, very soft yung puso mo. And kahit naman na babae yung physical appearance mo, pero yung
yung ano mo is, let's say Aquarius ka. So ibig sabihin lalaki ka kasi nga ang Aquarius na which is air element at saka kung is, yung mga Sagittarius na babae pero yung soul nila lalaki sila kasi nga yun yung pinaka masculine energy naman ng soul mo. Kumbaga yung fire at saka yung air element yan yung pinaka masculine side. So lahat tayo meron tayong balance yan. So ngayon, the more na nag-raise ka ng frequency na which is your brain frequency, so yan yung mag-i-empower sa'yo kasi nga, ibig sabihin whole and complete ka na. So mas the more powerful ka na ngayon kasi nga nag-activate na yung whole brain mo. Then compare mo dati sa na left, more on left brain ka lang, di ba? So ngayon nai-embody mo na yung dalawang brain mo. And then once na nag-activate yan, which is what you call neuroplasticity and neurogenesis, kumbaga nag-iiba ka ng pattern ng brain waves. So pag nag-activate yung dalawa, kasi ang brain mo every time na na-stimulate yan, kapag nag-merge din yung ano mo, yung feminine and masculine mo. So hindi ka magkakaroon ng desire. Kapag na-activate mo yung alchemist mo, hindi ka na magkakaroon ng desire sa sex. Not like sa Kundalini na tumutukoy siya sa orgasmic na kumbaga cosmic orgasm. It is all about orgasm kasi nga ang matrix at is a part of matrix truth. Kumbaga matrix yun na which is na ano ka doon, nahihigupan ka ng energy doon every time na nagre-release ka ng orgasm. Pero sa alchemy, ito yung part ng source na kumbaga yung Kundalini kasi counterpart lang yan ng alchemy. Pero hindi yan hindi Kundalini yung talagang goal mo, kundi yung alchemy. Na kailangan i-merge mo yung feminine and masculine mo doon sa brain mo para hindi ka na mag-release ng orgasm and you become whole and complete. Kasi nga, kapag whole and complete ka sa sarili mo, hindi mo nahanapin sa iba. Kung babae ka, hindi mo nahanapin sa ibang lalaki yung kailangan mo. Or kahit sabi mo partner ka, hindi ka na ganun ka-desire sa mga sexual urge mo. So, ganun yun. So, mas nagiging empowering kasi nga, the more na nagre-release ka ng orgasm, the more na nire-release mo rin yung energy mo. Ngayon, yung energy mo, kailangan mo yung ipunin. Para din yung pera na kailangan mong ipunin. Kasi nga, yung energy mo, na yan din yung, kumbaga, yung battery mo, need mo yan para, yung battery mo kasi, kailangan maka 80%, 90% ka para mag-raise ka ng frequency. Kasi nga, yung 80 MHz and 82 MHz, yan yung genius frequency ng brain mo. So once you activate your alchemy, let's say nag-merge siya, 'di ba? Yung na-activate mo na yung alchemy state mo. So ayan din yung awakening ng genius ng soul mo. Yun yung pinaka-genius ng soul mo kasi nga pagwasa nag-open yan, ang benefit yan sa'yo sa physical body mo is matututo kang mag-manage ng iyong emotion. Mapaperfect mo yung, hindi naman perfect pero makakaya mo siyang i-drive. Hindi ka na ganun ka-emotional. Mas magiging neutral ka na. At the same time, yung mental energy mo, yung consciousness mo, magkakaroon ka ng maraming downloads. Kumbaga yung mga information na na kailangan mo para sa soul evolution mo, ibibigay yun sa'yo ng universe, downloaded to you directly. Yung mga information na hindi mo makikita sa any books. The important information that you cannot find in any books. So yung mga information na i-download sa'yo ng universe, yung makakatulong sa'yo. And when it comes to spiritual, once you activate your alchemy, so yung alchemy mo, ito yung mag-open ngayon yung soul cage mo. Kasi itong soul cage mo, para siyang battle na hanggat hindi pa umaabot ng hanggat hindi mo pa na-open yung alchemy mo, hindi mo pa na-activate yung alchemy mo, ibig sabihin yung source fractal mo, na which is your God spark, nakakulong yan sa soul mo. Kasi nga yung soul mo, ito yung pinaka-captured. Ito yung sabi ko? Ito yung parang pinaka-container ng God spark mo. So, hanggat hindi mo pa na-open yung soul cage mo, so yung soul mo nakatarap pa din dito. Pati yung source fractal mo nakatarap pa din dito. Kaya kapag na-open mo na yung alchemy mo, kapag na-activate mo na yung alchemy, so doon mo ma-activate yung genius ng soul mo, genius of the soul. And the same time, ma-open mo rin yung soul cage mo at doon mo na masasabi na naka-exit ka na sa game ng Matrix.
sabihin naka-exit ka na, nauunawaan mo na. And then yung battery mo, yung energy mo, para din tayong cellphone, di ba? Yung cellphone mo, kapag full charge ka, marami kang nagagawa. So, ganun din yun. You entered this game, nasa game tayo, game simulation. You entered this game with full cells. Ibig sabihin, yung energy ni God na binigay sa'yo, full yun. Ngayon, before you exit this game ulit, para maka-exit ka, before ka mategi, before ka umexit sa game, so kailangan maibalik mo rin yun kay God. Kaya lang, ginagawa natin, lagi natin kino-consume yung energy natin sa mga maling energy expenditure. Hindi natin naiipon. We are wasting our energy sa emotional natin, sa physical body natin, na kung ano-ano yung mga energies natin, which is energy draining, pag-inom ng alak, pagkain ng meat, energy draining yun. You need your energy. Kailangan mo mag-ipon ng energy. Yung energy mo, yan yung pinaka-pera mo. Kung dito sa physical realm, nagro-rule yung pera. Dito sa spiritual realm, yung energy mo dyan is yung God spark mo. So, yan yung kailangan mong ipunin. Kaya nga, di ba, maraming namamatay na meron silang tinatawag na karmic debt. Kasi nga, hindi sila aware sa energy expenditure nila at sa pag-raise ng frequency. Kumbaga, namatay sila doon sa red zone. Hindi sila aware doon sa pag-raise ng frequencies. So, ibig sabihin, yung energy nila is, kumbaga sa pera, di ba, kung yung bank account nila, yung zone nila, na hostage ng mga demo urge, at the same time, wala silang ipon na energy. Wala silang naibalik dun sa source. Kumbaga lahat yun, parang kumbaga negative. Kaya yun tinatawag na karmic debt, and then, i-recycle ka ulit para bigyan ka ng chance na maipanalo mo yung game. So, ibig sabihin, you enter this game with full cells, so babalik ka din, kailangan ka rin bumalik sa source na full cells din kasi may benefits yun sa'yo. Meron yung reward sa'yo. So, dito tayo sa isang energy game. So, yun nga, sa pag-raise ng frequency mo, ang 80% na battery, once na nag-raise ka kasi ng frequency, kumbaga yung battery mo, parang tina-charge mo din, di ba? Para kang cellphone din na tina-charge mo. So, kapag nasa 80% na yung battery mo, so, ayan na yung nasa level ka na ng mga 8 dimension, 9 dimension. Kasi nga, pagdating mo ng 10 to 11 dimension, dyan na yung level din ng alchemist na ma-open na yung soul cage mo. Ibig sabihin, naka-exit ka na sa game ng Matrix. So, thank you for watching. And if you learn about this topic, say thank you. And dahil nga ito sa madilim na yung ating place, so kailangan nating tapusin dito ang ating live. And thank you for tuning in. So, dyan sa mga post ko sa sa TikTok ko, meron dyan about sa Kundalini. Hindi yan yung talagang, kasi ang Kundalini, it is all about Matrix. May naintindihan ba si Angel Fina? Kung ano yung So, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kapag nakapag-live ulit ako, so ulit tayo dyan, magpo-post ulit tayo dyan, mag-update ulit tayo dyan. At the same time, itutuloy-tuloy pa rin natin yung alchemy. So, hindi natin ito titigilan hanggat hindi mo naiintindihan kung ano yung alchemy. Kaya nga kailangan meron din kayong mga notes para there is something para alam natin kung paano ba natin nilalaro yung game. Kasi ngayon, kailangan na natin mag-transform, kailangan natin ng alchemy during this time. I won't stop me either. Yes, tuloy-tuloy pa rin sa continuous process. Kaya ako, hindi ko inaano na alam ko lahat. Ako din, wala akong alam. Kasi the more na, kapag sinasabi mo kasing alam mo na lahat, akala natin kasi dati diba, alam natin lahat. Isabihin, kino-close mo yung door para matuto ka. Pero pag ka sa sarili mo na wala kang alam, so ibig sabihin, gusto mo pa rin ma-learn, hungry ka pa din to learn more. So yun, kailangan mong magbigay ng space, i-let go mo yung mga hindi mo parang apply din sa cellphone mo, di ba? Yung mga application, sobrang dami ng application na you don't need, so you need to delete it. So mo lang yung mga makaka-benefits at saka yung mga kailangan mo talaga. So it's the same thing. I won't stop me. So, thank you for tuning in. Dilim na. Mukha na tayong mumu dito. Thank you.